Kung hanap mo isang modernong family car na sobrang practical, spacious at loaded sa mga tech features, ang Honda Cars ay naglabas ng kanilang bagong modelo. Isang bagong minivan na mas tatangkilikin ng marami dahil sa maganda nitong katangian, maraming gagamitan at talagang mas mapapakinabangan. Alamin natin ang mga detalye ng bagong minivan na ito na mas mangunguna raw sa ilang mga brand competitor kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kung ang Mitsubishi ay may Delica D5, ang Toyota naman ay may Pro Ace Van, dalawang pinakamalupit na sasakyan na pinakilala ng magkaibang brand noong nakaraang taon, na isa sa mga hinihintay ng maraming car enthusiast sa Pilipinas dahil sa ganda ng performance, mga modernong specs and features at reliable talaga ng mga sasakyan mula sa mga Japanese brand. Pero ngayon, ang Honda Cars ay naglabas rin ng kanilang magandang pantapat sa dalawang magkaibang modelong ito na Mitsubishi Delica D5 at Toyota Pro Ace, ang Honda Step Wagon 2026 model. Sa unang tingin mukhang pamilyar ang dating ng modelong ito. Mapapansin agad ang boxy at premium na design ng Step Wagon. Mas malinis at mas elegante at very family friendly. Mapapasana all ka talaga dahil makikita mo ang isa sa mga sasakyan na pinapangarap ng marami. Isang 7-seater car na may maluwag na interior cabin na nagbibigay ng komportabling biyahe kasama ng mga high-tech na specs and features nito. Magmula sa mga LED lighting system na naka-power sliding door na perfect para sa family. Yung automatic na nagbubukas para sa less hassle na pagsakay. May malapad at mataas na body para sa mas malaking space, hindi lang sa mga passenger pati maging sa mga cargo. Itong Step Wagon ay isang minivan key car mula Japan na ipinamahagi na sa iba't ibang bansa gaya ng India, Indonesia, bansa sa Europa at iba pang bansa sa Asia. Kaya naman inaasahan ding dumating sa Pilipinas itong bagong sasakyan ng brand. Pagdating sa performance, ang Honda Step Wagon ay hindi basta MPV lang dahil sinamahan na rin ito ng hybrid powertrain system. May dalawang engine option ito na pagpipilian, ang 2.0 liter na may kapartner na HEV o hybrid. Kadalasang mas pinipili ng marami para makatipid, ngunit mas malakas ding humatak at mas mabilis. Ang isang variant naman ito ay gumagamit ng 1.5 liter turbo engine na may kakayahang gumawa ng 150 horsepower at 203 Nm ng torque, na ginagamit naman para sa mga cargo delivery o mas pinipili naman ng mga business owner dahil sa mas mura na klase nito. 2.0 liter hybrid Step Wagon ay mas matipid at mas malakas, bagay para sa mga pamilya o sa mga personal na gamit. At kabilang sa mga ipinagmamalaki pa nitong sasakyan, ang interior at space nito. Dito talaga mas panalo itong Honda Step Wagon. Sobrang family oriented. Meron itong 7-seating capacity na may 3-row configuration at may flat folding 3rd row seats para magbigay ng mas malaking cargo space kung kinakailangan. May dalawang captain seats sa 2nd row na may leg support. Malawak din ang headroom at legroom para mas komportable at pwede kang mag-off-road trip na parang nasa sala lang ng bahay. Pagdating sa tech and features ay hindi rin ito magpapahuli. Sa interior kasi nito ay mayroon ng kasamang touchscreen infotainment system na may connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. May digital instrument cluster na mas magandang basahin habang nagmamaneho at may multi-zone aircon system na nagbibigay ng kanya-kanyang preference sa mga passenger. Naka-smart keyless entry na rin ito at push start button para mas mabilis ang access at engine starting. Pagdating sa mga safety features, nilagyan rin ito ng Honda Sensing, isang modern safety sense suit na ikinabit ng Honda para siguruhing ligtas ang mga pasahero sa bawat biyahe, na sinamahan ng adaptive cruise control system, may lane keeping assist at collision mitigation braking system, isang automatic braking na kung saan automatic na nag-a-apply ng preno ang sasakyan pag hindi ka naka-alerto, lalo na kung may mga biglang mababangga nito. Sinamahan rin ito ng blind spot monitoring system at 360-degree camera view monitor. Nagsisilbing bird's eye nito na nakatingin sa buong palibot ng sasakyan. Lahat ito kasama sa Honda Sensing Suite na isa sa malaking selling point nitong minivan Step Wagon ng Honda na wala sa ilang mga brand competitor nito. Itong Honda Step Wagon ay isang malaking banta para sa mga kilalang brand, lalo na ang BYD dahil sa mga highlight features nito gaya ng hybrid system na mas matipid ngunit may mas malakas na performance. May power sliding door system na kung saan automatic na nagbubukas at may ultra flexible seating vibe, pwedeng i-fold sa oras na kinakailangan ng mas malawak na space para sa cargo.
Tahimik at smooth na ride ang ibibigay rin sa iyo nito dahil sa mga bagong engine system na talaga namang walang ingay kapag umarangkada. Sama ang premium at family comfort, talagang aasahan mo na sa modelong ito. May haba ito na 4,800mm at lapad na 1,750mm, habang ang taas nito ay nasa 1,840mm na simple pero classy at very Japanese clean design na klase itong bagong Honda Step Wagon, na kung i-rate natin ang kabuang presyo nito sa Asia market, ito ay nagre-range sa estimated price mula 1.5 million hanggang sa 3 million pesos depende sa variant at pinagmulan nito. Imported siya from Japan kaya premium talaga ang build quality. Sa ngayon, wala pang available sa Pilipinas pero pwede ka nitong magpa-import may sapat ka ng budget para dito. New Nissan Elgrand 2026 model ay unang inilunsad noong 1997 bilang isang premium minivan na kilala sa Japan at ilang bansa sa Asia bilang maluwag, komportable at puno ng mga accessories features na klase ng van. Matapos ang mahigit 15 taon ay inilabas na rin ng Nissan ang ika-4 na generation ng van na ito, ang Nissan Elgrand 2026 model, na hindi lamang simpleng facelift kundi ganap na pagbabago ang kabuang konsepto at mga technology features nito. Itong bagong modelo ay unang ipinakita sa Japan Mobility Show noong nakaraang taon at inaasahang official launch nito sa summer ngayon taon. Pagdating sa exterior design, ang bagong Elgrand ay may disenyo na tinatawag na timeless Japanese futurism, na ang ibig sabihin ay pagsasanib ng tradisyonal na sining at modernong aesthetic. Makikita ito sa pixel-inspired LED grille na may design na hango sa traditional na Comico wood pattern. May slim LED light bar sa harap at full width LED rear taillights. May sliding rear doors para sa madaling pagpasok at paglabas ng mga pasahero nito. Makatotohanang color palette tulad ng Fuji Dawn at Shigoku na nagpapakita ng elegante at modernong karakter ng Elgrand. Ang interior cabin nito ay parang isang private lounge on wheels, idinisenyo para sa pinakamataas na antas ng comfort. At ang ilan sa mga pangunahing bagay na makikita mo sa interior nito ay ang signature zero gravity captain chair sa second row na may extendable legs rest at ventilation para sa maluwag at masarap na biyahe. Nilagyan rin ito ng dual 4.3-inch integrated display system, isang malaking screen para sa instrument cluster at isa naman para sa infotainment system. May kasama rin itong premium tailor fit, leather at wooden grain accent sa upholstery. May 64 color ambient lighting na nagbibigay ng mood lighting ayon sa gusto mo. At may 22 speaker Boss brand premium audio system para sa immersive sounds experience at may kasama ring wireless charging at USB-C ports para sa modernong connectivity. Sa kabuuan, parang isang first class lounge ang cabin nito. Hindi lang simpleng seating at entertainment ang makikita mo kundi isang space na talaga namang nakaka-relax. Pagdating sa engine, sa ilalim ng hood ng bagong Elgrand ay isang third generation e-power hybrid system na hindi traditional na engine ang ginagamit kundi isang electric motor. Ang e-power hybrid system ay gumagamit ng 1.5 liter turbocharged na gasoline engine na nagsisilbing generator para magbigay ng kuryente sa mga electric motors. Sa madaling sabi, ang makina nito ay hindi direktang nagpapagana ng mga gulong kundi ang electric motors ang umahatak sa sasakyan. Nagbibigay ito ng mas tahimik at mas smooth na takbo. Ang powertrain ay kabilang sa modular 5-in-1 electric drive unit para sa pinahusay na performance at fuel efficiency. Gumagamit rin ito ng bagong e-Force all-wheel drive system. Ito ang updated electric all-wheel drive system ng Nissan na makatutulong sa mas stable at komportableng biyahe kahit sa acceleration o deceleration. Ang paggamit ng rear motor torque para mabawasan ang pitching movement at upang mas maayos ang cornering at handling sa iba't ibang klase ng kalsada. Bukod pa riyan, may mga kasama rin itong advanced driver assistant features upang gawing mas ligtas at komportable ang pagmamaneho. Ang Elgrand ay may Nissan ProPilot ADAS technology. Ang ProPilot features nito ay may hands-off driving support sa mabagal na traffic below 50 km/h. Ang ProPilot 2.0 naman ay mas advanced na hands-free driving sa highway kasama ang lane change assist kapag nakasignal. May sistema rin ng adaptive cruise control ang modelong ito. May lane centering at 360-degree camera na bahagi rin ng safety sense suite ng modelong ito. Itong 2026 Elgrand ay hindi lamang ordinaryong family van. Ito ay isang premium tech-loaded lunch on wheels. Mas komportable at mas advanced kaysa sa karamihan ng mga minivan sa merkado.
Pinagsama nito ang luxury performance at fuel efficiency sa isang package. At ang hybrid system na may all-wheel drive ay nangangako ng tahimik, stable at refined na biyahe. Kasama ang mga advanced safety features nito na ProPilot ADAS na nagdadala ng mas mataas na antas ng drive support. Sa kasalukuyan, inilalabas pa lamang ito sa bansang Japan at may estimated price na nagkakahalaga mula 2.9 million pesos para sa base variant hanggang 5.3 million pesos sa pinaka top-end variant nito. Kia PV5 ay ang first full electric van o minivan na ginawa ng Kia Corporation, bahagi ng kanilang Platform Beyond Vehicle o PBV strategy na layuning maghatid ng modular at sustainable mobility solution para sa negosyo at personal na gamit. Sa unang tingin pa lang ay mapapansin mo na agad ang kakaibang itsura nito. Modernong-moderno, parang galing future. Pero hindi lang panlabas ang astig dito dahil pati na rin sa loob ay punong-puno ito ng bagong technology at features na swak sa kahit anong gamit. Bagamat mukha itong first class luxury car, ay magagamit pa rin naman itong pang negosyo o pang cargo kahit pang road trip kasamang pamilya. May iba't ibang klaseng variant kasi itong PV5 na mas mura. Merong pang cargo, pang pasahero at kahit yung may access para sa wheelchair. Kaya kahit ano man ang lifestyle mo, itong bagong van ay talagang babagay sa'yo. Pagdating sa design, itong PV5 ay may matikas na disenyo at may geometric shape. May kasamang matitibay na angular fenders at malalaking rear glass house na kung saan mas pinalapad ang mga bintana nito para sa mas mahusay na visibility. Nilagyan rin ng modelong ito sa side portion ng twin side opening rear doors para sa madaling pagloload at pagpasok ng mga pasahero. Isa sa mga comfortable at convenient na features nito ay ang pagkakaroon ng maluwag na cabin. May flat floor at flexible seating arrangement para sa mas komportableng paggalaw sa loob. At adjustable din ang mga seats nito depende sa variant. May sliding, folding at reclining seats na rin kasama. Karamihan sa mga switch nito ay mga naka-digital na, gagaya na lamang ng climate control na pwedeng isa-isang i-adjust depende sa preference ng bawat pasahero. Meron din itong sapat na storage space compartment na may 4,400 liters na cargo space para sa mga kargamento o gamit ng pasahero. Pagdating naman sa infotainment at technology features, itong Kia PV5 ay mayroong 12.9-inch infotainment touchscreen, may Apple CarPlay at Android Auto, may Bluetooth connectivity features, USB Type-C ports charging system at wireless charging pad, at nilagyan rin ng digital instrument cluster. Marami ring bulsa at mga bottle and cup holder itong sasakyan para sa mas convenient na gamit. Bukod pa riyan, ang mga safety and security features din itong Kia PV5 ay mas pinaghusay. Para mas makasabay talaga sa modernong panahon, ay nilagyan ng mga advanced na safety features ang minivan na ito na sobrang high-tech din talaga. Kasama ang mga driver assistant features nito, gaya na lamang ng forward collision avoidance assist na isang maagang warning para maiwasan ang paparating na banggaan. Nilagyan rin ito ng automatic braking para mapigilan ang pagkabangga sa ilang mga kasabayan o sa ibang mga sasakyan. Meron din itong lane keeping assist na tulong para hindi ka lumihis sa lane, at lane following assist na automatic na sinusundan ang mga lane lines ng kalsada. Isa sa mga highlight nito ay ang pagkakaroon ng blind spot collision warning na may babala kapag may sasakyan sa mga blind spot o sa gilid na hindi nakikita sa side mirror para maiwasan na ring makasagi ng ibang mga kasabayan. At rear cross traffic alert pa na magagamit sa pagpapaatras, lalo na sa mga parkingan. Nilagyan rin itong bagong minivan ng driver attention warning. Isang features na nakatutok naman sa kalagayan ng driver. Namomonitor kasi nito kung inaantok, lasing, di naman kaya inaatake na sa puso ang nagmamaneho. Sa oras na ma-detect nito na may mga ganong sign ang driver, ay kusa itong hihinto sa gilid ng kalsada para mas ligtas. Ilagyan na rin ito ng surround view camera o 360 degree camera para sa mas ligtas na pagpapark at sa maneuver, lalo na sa syudad na sobrang traffic talaga at sa masisikip na kalsada. At bukod pa dyan, may mga passive safety features din itong modelo, gaya na lamang ng maraming airbag sa loob. Merong front side curtain airbags para sa driver at passengers upang mas maprotektahan ang mga pasahero sa mga banggaang magaganap. Lagyan na rin ito ng anti-lock braking system na suporta sa preno. May electronic stability control na rin ito na nagpapanatili ng kontrol ng sasakyan kahit may daan sa madudulas o mga biglaang likong kalsada. May kasama pang hill start assist control para hindi naman umatras sa mga paahon na kalsada. Bukod sa mga safety features, nilagyan rin ito ng mga bagong security features. Sama na dito ang smart
key, push start button na ito, kaya hindi basta-bastang mapapagana kapag wala ang mismong transmitter key. May anti-theft alarm na rin itong minivan para mag-iingay na lang kapag nasagi ng kung sino man. Nilagyan rin ito ng engine immobilizer at ng GPS-based tracking system para mamomonitor kahit sa cellphone kung nasaan itong van nakalagay. Ang lahat din ng mga ilaw nito, mapa-exterior at interior, ay mga naka-LED type na naklase. At sa sobrang high-tech nito, kahit hindi mo na buhatin ang naka-wheelchair ay may sasakay mo na dahil meron itong tip-up seating para sa mga naka-wheelchair na passenger. User-friendly ito mga kaibigan sa may mga kapansanan o kahit sa mga bata. Itong Kia PV5 ay kasalukuyan inilalabas pa lang at ino-offer sa ilang pangunahing merkado sa buong mundo at planong ilawak pa ang availability nito sa 2026. Sa estimated price mula 2.4 million hanggang 2.5 million pesos. Suzuki Eco ay isang budget-friendly van o minivan mula sa Maruti Suzuki, isang subsidiary ng Suzuki sa India na patuloy na tinatangkilik ng mga buyers dahil sa pagiging praktikal, abot kaya at madaling i-maintain. Ito ay kilala bilang isang no-nonsense na sasakyan, hindi luxury kundi practical at functional para sa pamilya at negosyo. Pagdating sa engine performance, ang 2025 Suzuki Eco ay pinapagana ng isang 1.2 liter K12N petrol engine na sumusukat sa tinatayang 1,197 cubic centimeter na kabuwang displacement, na gumagawa ng 80 horsepower at 6,000 RPM at maximum torque na 104 Nm sa kada 3,000 RPM, na ikinabit sa isang 5-speed manual transmission at may rear-wheel drive na powertrain. Ito ang parehong engine na kilala sa pagiging reliable at fuel efficient, kaya bagay sa urban at suburban driving pati sa ilang mga long distance usage, lalo na kapag may kargang dala. Pagdating sa milyahe at fuel efficiency, depende sa variant na pipiliin mo. Ang pinakamatipid na variant nito ay ang CNG version na umaabot sa 26.8 km per liter ang kabuwang fuel consumption, habang ang isang variant ay umaabot lang ng 19.7 km per liter. Maganda para sa daily commute at long trips. Ang CNG variant nito ay isa sa mga dahilan kung bakit popular ang Eco para sa long-haul deliver, commuter vans at fleet use sa India. May kabuang haba ito na 3,675mm at lapad na 1,475mm. Ang taas nito ay nasa 1,825mm at wheelbase size na 2,350mm. May fuel tank capacity itong modelo na 32 liters at kayang sakyan mula 5 hanggang sa 7 pasahero. Ang interior ay simple, practical at nakatutok sa functionality. May manual air conditioning system at mga naka-upholstery seats. May power steering, basic dashboard at storage spaces. May sliding side doors para sa madaling access ng pagpasok at paglabas. At may maluwag na rear cargo space para sa mga gamit. Pagdating sa safety features, para sa mas mataas na peace of mind, nilagyan ng Suzuki Eco ng 6 na airbags. May anti-lock braking system sa brake at electronic brake force distribution na suporta sa mga pagpipreno. Sinamahan din ito ng Electronic Stability Program o ESP. May reverse parking sensors din ito at mga seatbelt reminders. May child safety lock para ligtas ang mga pasaherong bata. Kakalabas lamang nito sa India ng April noong nakarang taon, na nagkakahalaga ang pinakamababang variant nito ng 367,000 pesos kung i-convert sa Philippine peso, habang ang pinakamataas na variant naman ay nagkakahalaga ng 447,000 pesos sa Philippine peso. Ipinakilala na ng Mitsubishi Motors sa Japan Mobility Show 2025 ang prototype ng all-new Delica D5. Ito ay inilalarawan bilang isang all-around minivan na pinagsama ang comfort, minivan at kakayahan ng isang SUV at off-road vehicle. Well, alam naman natin na karamihan sa mga inilalabas sa Japan Mobility Show ay kadalasang dumarating din sa lahat ng bansa sa Asia, kasama na ang Pilipinas dito. Ang Delica D5 ay isang modernong minivan ng Mitsubishi brand na ginawa para sa mga tao naghahanap ng mas maluwag, practical at maaasahang sasakyan. Ito ang tipo ng vehicle na hindi lang pang pamilya kundi pang lahat ng klase ng biyahe. Kayang dumaan sa iba't ibang uri ng kalsada mula syudad hanggang probinsya at hindi rin ito pahuhuli pagdating sa tibay at performance. Kaya nitong makipagsabayan sa ilang SUV at MPV sa merkado. Bukod sa pagiging dekalidad, itong Delica D5 ay kilala rin sa pagiging matipid sa konsumo. May modernong features at mas mataas na comfort level para sa lahat ng sakay. Sa madaling salita, ito ang modelong halos kompleto na sa lahat.
May maluwag na cabin, matibay, matipid at ready sa kahit anong adventure. Dagdag pa riyan dahil sa kombinasyon ng minivan space at SUV-like capability, ang Delica D5 ay perpekto para sa malalaking pamilya, mahilig mag-off-road trip o kahit mga negosyanteng kailangan ng reliable na pang-araw-araw na sasakyan. Ang interior kasi nito ay idinisenyo para sa 7 hanggang sa 9 na pasahero. May flexible seating configuration at sapat na cargo space kahit maraming gamit. At sa labas naman, makikita ang matatag at modernong disenyo nito na may dagdag na proteksyon at ground clearance na mas mataas kumpara sa ilang mga van, kaya kahit hindi ka na mag-upgrade o magpadagdag pa ng mga molye sa aftermarket, ay papatok na ito lalo na sa mga gusto laging mag-offroad. Kaya mas kampante kang bumiyahe kahit sa lubak, putik o pabago-bagong kondisyon ng daanan. May advanced safety features din ito at update technology sa loob, kaya mas komportable at mas ligtas ang bawat sakay nito. Well, pagdating sa exterior na disenyo nito, talagang nakakaakit pa rin tingnan. Makikita mo kasi kagad dito ang signature design language ng brand na dynamic shield front face na nagbibigay ng matapang, moderno at premium na itsura dito. Ang style na ito ay karaniwang makikita sa mga SUV ng Mitsubishi gaya ng Montero Sport at Expander. Kaya mas lalong nagkaroon ng kakaibang dating, lalo na nang inilagay ito sa isang minivan concept gaya nitong Delica D5. Bagamat minimalist ang overall na forma nito, hindi ito magmumukhang bland, sa halip naging mas clean, solid at modern ang appeal nito. May tamang timpla ng pagiging sporty at pagiging family friendly ang style nito. Ang mga linya at kurbada ng katawan kasi nito ay simple pero mahusay ang pagkaka-curve na nagbibigay ng mas sophisticated na karakter sa modelong ito. Dagdag pa riyan ng mga fenders, protective claddings at mas mataas na ground clearance, kaya naman mas naging solid at unique palalo na bumagay sa magandang identity nitong minivan Delica. Ang headlamp nito ay may mas pinong hugis, naka-LED at may modernong signature light pattern na nabibigay ng mas premium na dating sa gabi. Pagdating sa likurang bahagi, simple pero elegante rin ang taillight design. Bagay na bagay para sa isang minivan na gusto mong maging presentable kahit pang pamilya o pang long trip. Sa kabuuan, kahit minimalist ang atake, ramdam mo ang kombinasyon ng elegant strength at modern functionality. Hindi sobrang flashy, pero sapat ang presence para sa standout sa daan, lalo na kung ipantatapat mo sa ibang MPV o minivan sa market. Pagdating naman sa mga features, maraming aspects ang nagpapalakas sa appeal nitong Delica D5, mula sa comfort hanggang sa safety at versatility nito. Narito ang ilan sa mga importanteng katangian nitong modelo. Bukod sa complete set at napaka-rugged na exterior design nito, ang interior nito ay napaka-flexible na kung saan kaya raw nitong magsakay ng 7 hanggang sa 8 o 9 na pasahero at may flexible seating at cargo layout. Maganda para sa pamilya, mga kabiyahe o long distance travel. May 4-wheel drive o all-wheel drive capability rin ito para sa iba't ibang daanan. Gamit ang features na tinatawag na Super All-Wheel Control o SAWC, ay binibigyan ito ng mas matatag na handling at stability power itong modelo. Kaya naman swak na swak talaga ito, hindi lang sa spalto kundi pati sa medyo magagaspang na daan, malulubak o kahit sa off-road context. Modernong technology at connectivity features, yan din ang isa sa mga ipinagmamalaki nito. May touchscreen infotainment system na may kasamang connectivity support, depende sa variant. May maliliit na storage console din ito at sliding at madaling na i-fold ang mga upuan nito kung kinakailangan ng mas malawak na space for cargo. Magandang air conditioning system ito para sa magandang climate at may clean air filter pang kasama, less odorless. May premium sounds din ito para sa entertainment system at may option for navigation at multimedia system. May driver display na digital panel gauge at may kasamang advanced safety technology. Itong Delica D5 ay maraming airbag sa loob. Merong para sa driver at front passenger seat at meron pa sa tuhod. Ang ilang variants nito ay nilagyan sa mga curtain sa gilid para protection din ng mga pasahero sa likod. Matibay din ang reinforced at body structure nito. Gumagamit kasi ito ng mataas na tensile steel sa mga critical zones, kasama ang special rib bone frame nito na talaga namang pumoprotekta sa loob ng cabin para sa mga pasahero. Ito ay mabuti para sa mga crash safety at structural integrity sa harap at likod na bahagi. Ang mga interior seats ay nakadisenyo rin
para mabawasan ang mga impact force upang nang sa ganon ay hindi mapuruhan ang mga pasahero sa malulubhang banggaan. Meron din itong mga braking support system gaya ng anti-lock braking system o ABS. May electronic brake force distribution o EBD na tumutulong para hindi mag-lock ang gulong kapag biglaan ang preno at para pantay-pantay ang preno base sa bigat at kondisyon ng daanan. At syempre itong Delica D5 ay nilagyan rin ng stability at traction control na magagamit mo naman sa mga pag-o-offroad. Ang active safety control features din nito ay tumutulong ma-maintain ang control lalo na sa madulas o mahirap na daan at mapapakinabangan rin lalo na sa mahihirap na trail. At ang kagandahan pa rito, itong bagong Mitsubishi Delica D5 ay nilagyan na rin daw ng 360-degree camera view sa top of the line variant nito para matulungan kang makita ang halos lahat ng paligid nitong sasakyan, mabawasan ang mga blind spot at hindi ka mahirapan sa pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. Ang Delica D5 ay gumagamit pa rin ng independent front suspensions na MacPherson strut sa harap at sa likod naman ay gumagamit ito ng multi-link independent suspension. Kasama sa setup ng chassis o suspensions nito ang all-wheel drive train. Ibig sabihin, ang mga suspensions nito ay dinisenyo para sa kombinasyon ng minivan type at comfort plus SUV type na kakayahan, kaya medyo versatile at hindi hirap kahit pa sa mga malulupak. Gumagamit rin ito ng malalaking sukat ng gulong na 225x55 R18 tire size. At kung pag-uusapan naman natin ng makina, itong Mitsubishi Delica D5 ay binigyan ng kakayahan para humatak ng mabibigat na karga, magmaniubras sa mga pataas na daanan at makipagsabayan sa mabibilis na sasakyan. Gumagamit ang modelong ito ng 4N14 engine na may 2.3 liter diesel turbo DID common rail intercooler plus turbocharger. Kaya talagang mas malakas ang acceleration at may kakayahang pumatak kahit ng mabibigat. Ito ay may maximum power output na 145 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 380 Nm at 2,000 RPM. Ang output na yan ay ipinapadala sa apat na gulong nito sa pamamagitan ng automatic 8-speed transmission type nito. Kaya ng modelong itong umabot sa bilis na 170 km per hour o mag-acceleration sa loob ng 12.8 seconds. May sapat din ito na fuel tank capacity na 64 liters at kumonsumo ng 10 to 12 km per liter. Itong Delica D5 ay kasalukuyang inilalabas pa lamang sa bansang Japan na posible daw dalhin sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Ang kabuang presyo nito ay naglalaro mula $28,400 hanggang $33,600 na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay magkakahalaga mula 1.6 million pesos hanggang 1.9 million pesos kung sakaling dumating na ito sa Pilipinas.